Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, senators join forces to push back against moves to amend the Constitution through a People's Initiative. But House lawmakers defend their support for a People's Initiative, calling it a direct expression of the people's will and a valid mode for charter change. And President Bongbong Marcos says the government will not lift a finger to help in any international criminal court investigation. Senator Bato de la Rosa joins us in the program. All 24 senators have signed a manifesto rejecting efforts to amend the Constitution through a People's Initiative. They warned this could open the floodgates to a wave of charter revisions that would erode the nation. One senator even calls the move politicians' initiative. Let's go straight to the source of the story. We have Senator Bato de la Rosa. Senator, welcome to The Source. It's Pinky, sir. Thank you for your time. Thank you, Pinky. Good morning. Good morning, Pinky. Thank you for having me. Thank you. It's good to have you. Medyo nakangiti ho kayo ngayon kasi nung ilang araw, hindi ho medyo maganda siguro masasabi natin yung timpla ng inyong emosyon. I want to start with that, sir. The President made an assurance yesterday that wala daw jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. And he says that the government will not lift a finger to help them. Let's first listen to what exactly the President said. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Ayan na po, Senator. Nagsalita na po si Pangulo. What is your reaction? Kahapon lang po yan. My simple reaction to that, Pinky, is this one. Okay. I salute the President for his bold statements. Siya ay isang Pangulong may bayag at may isang salita. That's how I describe the President. You were assured, di ho ba? Senator, kaya sabi ko ngayon na nakangiti po kayo dahil nung ilang araw, sinabi mo nga parang in so many words, no, tapatin nyo na kami. Tapatin nyo na ako. Pinapasok ba dito yung ICC o hindi? Kasi sinasabi mo nga in the past, the President assured you, I think during a dinner in Malacanang late last year, that hindi po siya, he said he will not allow the ICC investigators to enter the country. So kung nangyari po last year yon, ang inyong pakiramdam ay talagang hindi po makakapasok dito. Bakit ho kayo nagduda doon sa naging pangako ni Pangulo last year and the past couple of days? Hindi man talaga ako nagduda, no? Karen, dahil Pinky, personal sir. man kami nag-usap. Pinky, hindi man talaga ako nagduda. Yun lang, just to end all these speculations, just to end all this maritising, lahat na mga lumalabas na mga balita, para matapos na, I wanted for the President to make clarificatory statements para once and for all, matapos na ito lahat. So yun nga, sinabi natin Pangulo na ICC is a threat to our sovereignty. Therefore, he doesn't want our government to lift a finger in the probe that ICC is having in our country. So, very clear yung kanyang sinabi ngayon. So, tapos ang usapan dyan. Yung mga bleeding hearts dyan na gustong-gusto talaga kami ni President Duterte na makulong doon sa dahig, babay na. Tapos na. But, Senator, kayo ho ba naniniwala? Meron ho ba kayong natanggap na balita from your own sources that dumating po yung ilang investigador, kung totoo man, late last year, December of 2023? Meron akong nababalitaan, pero I need confirmation official confirmation coming from the government bago ako talaga mag-conclude na indeed tapos na yung investigation nila.
So, sinabi ng Pangulo na hindi siya mag-cooperate, so paano sila makapag-conduct ng investigation kung hindi pinapa-cooperate ng ating Pangulo ang ating mga government agencies? But do you think that they entered the country in December 2023? Is that something siguro na makukumpirma niyo po? Merong nagsasabi, pero hindi ko nga ma-confirm. Hindi ko ma-confirm. I see. So, posibleng nandito but there's no confirmation because the President also said in that statement yesterday po, no, Senator Bato, na kung pumasok man sila dito, pwede parang as ordinary, yun ata yung ginamit niyang salita, as ordinary individuals. Pero, meron pa siyang dinagdag na binabantayan namin sila dahil hindi kami papayag dun sa mga government agencies na makipagtulungan sa kanila. So, I guess, the point here is, sir, posibleng nakapasok, pero may assurance ho kayo na kahit man nakapasok po sila dito, ay hindi magko-cooperate ang gobyerno? Posible yan, but wala rin sa yung pagpasok nila dahil hindi pa sila magkakandak ng full-blown investigation dahil nga, no cooperation coming from the host government, from the host country. So paano sila ngayon magkakandak ng impartial and objective investigation kung isang side lang ang maririnig nila? Yung side ng gobyerno, hindi na maririnig. What's your reaction, sir, dun sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes that the investigators were here, December 2023, nag-imbestiga ho sila, and I think sinabi po niya that a warrant of arrest is forthcoming. Hindi ako naniniwala dahil nga si former Senator Trillanes ay destabilizer yan eh. Gusto lang niya ma-destabilize yung relationship between the Dutertes and the present administration. Gusto lang niya mag-away kaya magawa siya ng balita na yan. Kailan ba siya ginawang spokesperson ng ICC? Okay. Pero siya ho ang, hindi ho ba, sa umpisa pa lang involved na po siya dito sa war on drugs, si Senator Antonio Trillanes, filing an information, di ho ba, sa ICC? O sila man talagang pasimuno niyan. So, nararapat lang rin sa kanila na mangarap na maging successful yung ICC dito sa ating bansa. Pero hanggang pangarap lang yun dahil ayaw man talaga mag-cooperate ng ating government. Do you think, sir, that at any point, pwedeng there could be a change of mind or a change of heart? Pero sinabi na ng Pangulo, for the 100th time. Yun na po sabi niya, for the 100th time. For the 100th time. So, that's very emphatic, no? Emphatic. Ibig sabihin, huwag na kayong magsige pa, mag-isip kung ano-ano dyan. Wala na kayong maasahan sa akin. This government will never cooperate with you. So, yun ang ibig sabihin ng Pangulo. And with that, Senator, panatag na po ang inyong loob. Yes, very, very, very panatag ang aking kalooban, Pinky. Hindi na po ako nag-alinlangan pa with that very bold statement coming from no less than the President. And ito na po, this will put the issue to rest. Tapos na po. I hope, mag-surrender na sila Trillanes. All right. Sir, we need to talk about this manifesto. I'm going to jump to another topic. This manifesto signed by 24 senators. Kailan ho ba ito nangyari? But we need to take a very short break. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today is Senator Bato de la Rosa. Senator, let's change topics. Chacha po, matagal-tagal na rin po itong pinag-uusapan. So ang nangyari po yesterday, nagkaroon po ng manifesto signed by 24 senators basically rejecting the People's Initiative or PI. Ano po. Sir, just give me a story on how did this happen? Because supposed to be, may agreement na po yung both houses, no, si Senate President Zubiri, si Speaker Martin Romualdez, about this House resolution
number 6, or sorry, both houses na resolution number 6. Tapos biglang nagkaroon po ng ganito. Ano ba nangyari? Parang lumalabas na hindi naman humihinto yung kanilang effort, no, ng People's Initiative. Tuloy pa rin. Akala ng aming Senate President na nakikinig na yung liderato ng House ng sinabi ng Pangulo na during their talks na that's very divisive. Yung People's Initiative niyan, very divisive. So, dapat ihinto na. Pero wala pa rin paghinto na nagaganap. Tuloy-tuloy, pati yung pag-submit nila hanggang sa pag-submit doon sa mga Comelec offices, no, ng kanilang mga signatures, tuloy-tuloy pa rin. So, yun na, nag-decide na kami na dapat walang lokohan tayo dito. Dapat kuhan tayo. We have to meet the issue head on. We have to meet the challenge head on. So ito na, palabas na kami ng strongly worded na manifesto expressing the sense of the Senate about the People's Initiative. Napakinggan ko po kanina si Senator Angara sa radyo po at sabi niya, nagka-meeting, I believe, nung Monday, at dapat po pag-uusapan nga itong yung resolution of both houses, number 6 if I'm not mistaken. Pero imbis na mapag-usapan daw to, naglabas daw ng hinaing ang mga senador hinggil dito sa People's Initiative. So, is this something you can confirm, sir? Sana pag-uusapan yung resolution of both houses, pero nagsalita po itong mga senador, kayo po, kayo po, at sinabing, let's talk about this People's Initiative and let's reject it. How did this come about, basically, sir? Right from the start, no? Para kasing feeling namin, para kaming iniisahan. From yung paggawa pa lang nila ng People's Initiative na ginawa nila during the break, na Christmas vacation, na nagulantang na lang tayo, pagpasok ng taon, andyan na. Halos kumpleto na yung kanilang mga signatures at magsasabit na sa Comelec. Ano ba naman yung sabihan lang kami na we will do this People's Initiative with or without your consent, basta gawin namin ito, para naman din makahanda kami. Pero para bang there's merong treachery in that effort, in that move. Dahil unang-una, makita mo talaga na merong bad faith yung wordings pa lang ng kanilang gustong i-amend sa Constitution, yung Section 1 of Article 3 that Congress will be voting jointly. Ay very clear na yan na right from the very start, may intention na talaga sila na in-neutralize kami, na hindi mawalan kami ng boses pagdating sa Constituent Assembly. Yeah, but that's actually, Senator Bato, yun 24 versus yun po yung, sorry po, yun po yung tanong ko kasi. Kasi yung umiikot po na dokumento na yon, nakasulat talaga doon that voting jointly. Matagal na po yun, hindi ho ba? Yes. Mga ilan linggo na po. And then after that, nag-meeting ho si Pangulo, si Senate President at si House Speaker at nagkaroon ng agreement, hindi ho ba, with the President. Okay, let's move forward, sabi niya. Sabi po nila with this resolution from both houses. So, we will look into, sabi ni Senate President, economic provisions only, sabi niya, kanyang paninigurado. Yun nga po yung punto doon eh. Bakit ho pumayag si Senate President dito sa resolution of both houses kung noon pa lang, alam nyo na, dahil umiikot na po, na doon po sa People's Initiative ay talagang sinasabing voting jointly. Ibig sabihin talagang outnumbered kayo at sabi nyo nga, manu-neutralize kayo. Bakit pa po pumayag doon sa both houses na resolution? Ay, hindi kami pumayag doon sa kondisyon yun, no? Kuha kami ng aming resolution amending the economic provisions of the Constitution provided ihinto nila yung People's Initiative nila. Yun nga. So, ang mangyari dyan, buting separately pa rin. Pero,
nakita man namin na hindi pa rin sila huminto. In fact, sige na sila submit ng mga signature doon sa mga Comelec offices sa baba. So, ano ito, lokohan? May usapan tayo na ganito, ganon. Tapos tuloy pa rin kayo, hindi huminto. So we have to express our sense as a body na hindi po, against po talaga kami dyan. Senator Bato, sino hubang pasimuno ng People's Initiative? Well, per reports na narinig natin, very obvious naman na galing sa Congress Initiative yan. Sila mga tao ng mga congressman ang umiikot, mga kilalang mga chief of staff, mga staff ng mga congressman ang umiikot. At baka sila na lang ang hindi nakakaalam na kung dinideny nila yan, na effort nila, baka sila na lang ang hindi nakakaalam na effort pala nila yan, hindi pala. Pero yung taong bayan, alam na sila ang nasa likuran nitong People's Initiative. Sabi mo nga during an interview, I believe 2 days ago, no, Senator Bato, na meron naman mga congressman from Mindanao na nagsasabi ho sa inyo. Pero sabi nyo nga, I'm not gonna name them. Ano ho ba yung sinasabi ng mga congressman sa inyo? Yes, ang sabi sa akin ng kaibigan ko ng congressman na I will never divulge his name, baka mamaya magiging subject siya of harassment ng kanyang mga kasamahan diyan sa lower house. Sabi niya talaga na it is an instruction. Sabi niya sa akin, pasensya ka na, Sen, ha? Wala akong magawa. Under orders lang kami. Following orders lang kami. Talagang ang orders nga sa amin is not only to get 3% of the total number of registered voters in our respective congressional district, but to accumulate at least 20% of the registered voters. So, hindi lang 3% na requirement. Ganun kataas, sir? 20? Hindi so, lang 3. Ano pa? Ha? Hindi lang 3, 20% pang ang sinasabi umano sa inyo. Okay, but sino nag-utos, sir? Para lang po malinaw. Kasi sabi po ni Congressman A, ay pasensya ka na, kaibigan, inutusan lang kape. Utos po nino? Sino mag-utos sa kanila kung di ang leader ng House? Di ba? Alangan nung utusan sila ng kanyang kapwa lang, ordinaryong congressman doon. So sino mag-utos kung di ang leader ng House? So you're referring to the House Speaker, Martin Romualdez? Basta liderato ng House. So sino ang leader ng House? Di ba? Obvious naman. Very obvious naman. Bakit pa, kung gano'n na dinideny nila yan, na sila nasa likod ng People's Initiative na yan, ibig sabihin, there's something na ikikinahiya nila o ikinatatakot nila na malaman ng taong bayan na sila pa lang nasa likuran nito. Kung maganda ang hangarin nila, Pinky, kung maganda ang hangarin nila sa People's Initiative na ito, bakit hindi nila aaminin na kami ang nasa likuran yan? Bakit deny nila? Yeah, kung maganda ka lang hangarin. Ibig sabihin may nakatagong mga agenda kung ayaw nilang malaman na sila pala. Palagay niyo ho ba there is something sinister about this? Because nagsalita po si Speaker Martin Romualdez. Basically, sir, ang sabi niya is this. And I wanted you to react, Senator Bato, no? The People's Initiative, ang sabi po, is a direct expression of the people's will. Ito po ay kagustuhan ng taong bayan. Sabi niya, the House does not endorse or sanction direct participation by its members in signature gathering. But the House respects and supports the People's Initiative as an independent, citizens-driven process. Sir, would you react to that? It's an independent, citizens-driven process and that it's a direct expression of the people's will? Gusto ho daw ito ng taong bayan. Tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Okay. Tell it to the Marines. Hindi ba, baka iniisip pa rin nila sarili nila na hindi alam ng taong bayan na sila nasa likuran. Tapos, sila na lang hindi naniniwala. Pero alam na lahat ng tao na sila na, sa kanila nagagali ang inisyatibo na yan. Okay. Kaya nga tinatawag natin na hindi ang People's Initiative, that's a politician's initiative. Dahil ang inisyatibo nag-start dyan sa Congress, hindi sa taong bayan.
But Senator, balikan ko po yung both houses resolution, ano po. Just in case, hypothetically, sir, is this something that you could possibly support in the future? Sabihin po natin, Constituent Assembly, talking about economic provisions as stated by the Senate President in the past, and voting separately. If it gets to this, is this something that papayag po kayo, you will support? Yes, Pinky. Okay. If you can remember, I've been an advocate of Cha-Cha during the last Congress. Talagang gusto namin yung economic provisions ay ma-amend. Basta voting separately, Opo. hindi voting jointly. Yun po yung- Yun lang naman sa akin. Opo. Magrespetuhan tayo. We have a bicameral form of legislature. Hindi ito unicameral. At huwag niyong i-insist yung voting jointly dahil we are a bicameral legislature. We have the upper house and the lower house. Bakit nyo kami gustong tanggalan ng bayag, tanggalan ng... You want to castrate us by disempowering us with our separate votes? Sabi po ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, parang medyo agitated po siya ata kahapon. I don't know if that's the right word, no? But nagsalita po siya na sa mga kaibigan ko, ano ba sinabi niya? Magsaulian na tayo ng kandila. Sabi po niyang ganon. Kayo ho ba may mga kaibigan na kailangan magsaulian na rin po kayo ng kandila? Hindi naman kailangan magsaulian sa akin, ha? Hindi naman magkasaulian ng kandila dahil alam mo si Senator Joel is very emotional person at ayaw niya yung merong mga transaction na ginagawa sa likuran niya. Dapat harap-harapan tayo kung meron kayong ginagawa dito sa aking lugar, particularly yung lugar niya dyan sa Bulacan. Then magsabi kayo sa akin naman at para magpalkahan tayo. Ayaw niya yung nasa likuran na ginagapang siya sa likuran. Pero sa akin naman, sabi ko nga doon sa kaibigan ko na congressman na nagsabi sa akin about People's Initiative, I understand you perfectly dahil alam kong yung survival mode ka dyan. Survival mode kayo. Sige, sunod lang kayo na sunod dyan. Wala tayong problema. At least nagsumbong ka sa akin. Nagsabi ka sa akin na gano'n ang instruction ng... Alright. You just do your job as instructed. Senator Bato, I need to take another short break. We'll be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Pinky Webb. Our source today, Senator Bato de la Rosa. Sir, quickly lang, gusto ko lang ito balikan. Sabi niyo nga po, sinister, bad faith, inasahan ho kayo. There's something here, dito sa manifesto po na signed by 24 senators. Bakit ho umabot ito doon sa number 1? We cannot protect our lands from foreign ownership. And more importantly, sir, yung number 2, we cannot stop the removal of term limits or a no-election scenario in 2025 or worse, 2028. Napag-usapan niyo ho ba ito na sakaling matuloy si PI, si People's Initiative, sir, ay posibleng hindi na magkaroon ng eleksyon? One of the possibilities yan. One of the possibilities yan. Kasi nga, when you open the floodgates for constitutional amendments, pwede na maraming, lalo revision. In this case, parang revision itong ginagawa nila eh. So, pag na-open yung floodgates, anything can happen. Anything can happen. Pwedeng saksakan niya ng ibang mga provisions na ma-overall na kami. Kahit na makita namin yan na that particular amendment is counterproductive or hindi maganda para sa taong bayan, ay hindi na kami makaupos dahil 24 lang kami. 316 sila. So, if they vote, alam naman natin yan ng Congress, no? May liderato yan na nagkukumpas kung anong kanilang magiging boto. So, talagang overall kami palagi. Talo kayo. Yan lang ang pinagputok ng aming butsi. Yung tatanggalan kami ng power to vote separately. Yeah. That's para revision of the Constitution na yan.
Hindi na tayo maging bicameral legislature nito, kundi ginagawa natin unicameral. Yeah, some experts are saying this is a revision of the Constitution. Senator, napag-usapan niyo ho ba, if you're able to tell us, that pwede kayong humantong sa pag-question nito sa Korte Suprema? We are preparing all available options up to the last option available. Ready po kami. Hanggang saan tayo aabot dito. Basta hindi namin isurrender yung aming power to vote separately. Yan lang po ang aming stand ngayon. Maybe talagang lalaban kami hanggang sa dulo. Yeah. Sabi nga nila, kakaiba ito, you don't really see this all the time na nagsasanib puwersa ang 24 na mga senador. Maybe as a last question, Senator, paano ho kaya ang ugnayan ngayon ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso because of what's happening? How would you describe the kind of relationship presently there is between both houses of Congress? Well, if everything will be settled, then siguro we'll go back to normal. Pero hanggat hindi ito masettle, talagang sinabi mo na nga, hindi talaga maganda. Hindi talaga maganda because there is a prevailing distrust between houses. Magkakaroon talaga ng distrust dahil sino ba namang hindi malungkot dyan? Sino ba namang hindi magtatampo dyan na tatanggalan nyo kami ng power? Senator Bato de la Rosa, sir, as always, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, Thank Pinky. you. Maraming salamat. And thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.